kamusta kayong lahat? At may panibago na naman tayong video, guys. May panibago na naman tayong pag-uusapan. Johnny Talk. So guys, eto nga. Ang topic namin for today, guys, ay why people stay in Canada. So, napakagandang tanong yan, guys. May nagtanong sa atin yan. At sasagutin ni Boss Dindo. So, bakit nga ba, boss? Bakit tayo nagstay dito? Sa ating dalawa na lang. In our own perspective. Taray, perspective. Sa aming babang opinion. So, why people stay in Canada? So, si Boss Dindo ang ating papasagutin dahil siya ay 1 year na mahigit dito sa Canada. Yes! Bilis na pala yung panahon. Way of living dito. Yung Way of life. way of life, parang sobrang dali dito. Compare mo talaga sa Pilipinas. Yun yung pinaka main, yung pinupunto ko. Dito, manager ka, sabihin natin ang sahod mo ay 20 or baba na natin, 18 Minimum. Oh, Papala 18 minimum to 25. Okay, so 18 to 20, mag-base ka doon. So, bibili ka dito, yun yung sinasahod mo sa isang oras. Pero yung $18 mo, sobrang makakabili ka na ng pang isang linggo mong ulam. Yes. Yung ulam namin, yung Yung pork belly pork na belly. naka-video last time, yun magkano lang yun, guys. $13 lang yun kasi sale. Oo. Siyempre abang-abang. Pero kapag ka regular price, siguro mga 17 lang din yun. Yes. Or 40, So at least, 15. nandoon ka pa rin sa range ng Pasok per ka rin sa hour per mo. hour mo. Oo. Ay magkano lang Mag-OT naman ka lang yung ng isang mga oras. magkano lang naman yung mga ingredients para makapagluto. Adobo. Adobo pwede. mo lang yun. Magkano toyo? $2. Yes. Magkano suka? $1 something. $1.25. Tapos yung mga sibuyas bawang, so pang isang linggo mo na yan. Kung gusto mo magulay-gulay, less than $5, meron ka ng madami. Yes. So, yung sinasabi niya guys ay yung way ng buhay talaga dito sa Canada na ginagawa namin. So, kasi hindi naman kami palakain sa labas. Yun din. Siguro yung main reason kung bakit kahit pa paano medyo nakakaipon kami. Hindi, sobrang bihira kami kumain sa labas. Yes. Siguro once a month or Minsan maybe wala. minsan wala. Hindi talaga kami kumakain sa labas. More on sa bahay lang. Kasi kaya ko namang lutuin. Tsaka alam niyo kung bakit guys? YouTube lang. Kasi guys, alam nyo, ang laki ng diferensya ng mga restaurants dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, napakagaling ng marketing skills talaga ng Pinas. Ang galing talaga guys. Pero dito guys, pag kayo nakapunta dito, mako-compare nyo kung ano yung pagkain na hinaain sa inyo sa Pilipinas. Kaya kaming dalawa, instead na kumain kami sa labas, si Dino na lang yung nagluluto. Ako na lang yung taga-kain kasi, chares. Napasok ko pa yun. Pero totoo yun guys. Kasi kaya naman niya lutuin, tapos mas masarap pa. Tapos dito nga, hindi naman obligado, pero kailangan mo talagang magbigay ng tip sa mga restaurants na kakainan nyo. Kasi Oo. parang naging habit na naman yun. Oo. Para sa akin ay sharing din kahit papaano. Share your blessings, kumbaga. Yun na lang yung ano mo na. Pagka kumakain kami sa labas, syempre pagka hindi kumakain, paano kami bibili? Yes. So, again guys, napaka-broad ng question na yun, why people stay in Canada. Para sa amin guys, yung perspective namin guys, ay talagang yung cost of living dito guys, ay talaga namang mahal. Pero yung way ng Sinasahod mo kasi. Pagka Oo. kinompare mo siya sa sinasahod mo, yung proportion, yung ratio niya, Tsaka, medyo lamang guys, pa rin yung pagkamura niya. Oo. Siguro, sa iba, namamahalan kasi sa conversion. Yes. Tsaka guys, depende rin kasi talaga guys kung paano nyo ginagastos yung dollar na kinikita nyo. Halimbawa, nasa minimum range tayo nag-base, pero ang dami mong mga excess na mga binibili, bla bla bla. Hindi naman importante, pero guys, kung ikaw talaga yung tao na talagang kailangan bago lahat, kailangan ganito, ganyan, ganito, may maipost ako sa Facebook, ganito, ganyan. Guys, baka hindi para sa iyo yung Canada. Hindi ko nila lahat guys, pero baka hindi para sa iyo. Baka ha. Kasi guys, dito sa Canada, madali kitain yung dollar pero mabilis maubos yung dollar. So, Tsaka madali ngang mag-purchase ng mga bagay-bagay kasi
ano rito eh. Luho Lahat talaga dito. May credit card. Unlike sa Pilipinas na kailangan mag-apply, kailangan ma-approve ka. Dito, kakarating mo pa lang. 1 week lang. 1 week ka pa lang, may credit card ka na. Yes. So guys, Pagka binigyan ka na ng debit card, meron na yung credit card na kasama. So, napakadaling gumastos. so parang nangyari kasi dito guys ay pwede kang umutang hanggang sa mabaong ka na. So, may nakikita akong mga video guys na may mga Pilipino na nga dito na homeless. Kung napapanood nyo yun guys, shout out kay Kuya, ang galing ni Kuya kasi yun ang naging content niya. Sa ibang province to guys, pero guys, totoo yung nangyari na yun. It's either ganun yung nangyari na hindi nila na-sustain yung kinita nila dati, yung kinikita nila dati at hanggang sa nalubog. May mga ganung instances guys, pero yun nga, dahil nga napakabilis ng pera dito guys, napakadali lang bumili ng lahat ng bagay. Kailangan marunong kang mag-control ng pera mo guys. Kasi baka na-overwhelm eh, no? Baka na-overwhelm. Depende, hindi natin alam kung ano talagang rason kung bakit naging homeless. May, sa Oo. may emergency. Minsan kasi na Alam mo yung kumbaga, na-flattered ako, ang dami kong pera, na may sahod ako next week, mga ganon. saka syempre yung di mo kasi masisi minsan yung iba na. Na hindi nila napagdaanan sa Pilipinas yun, na gusto nilang pagdaanan. Tapos syempre yung mga needs ng mga pamilya nila, syempre siguro Yes, bigay ng bigay. bigay. Kahit dito ay nangungutang na, dito ay hirap na siya, pero kailangan niya pa rin mabigay yung wants or needs ng pamilya niya. Dahil hindi naman masamang magbigay sa pamilya guys, hindi naman ganun yun. Kumbaga parang ang Hindi, dating yung sobra na. yung Siyempre. sobra na guys, mali yun. Kasi pagdating ng panahon, tumatanda, nahihirapan magtrabaho, kailangan meron ka talagang sarili mong pera, meron ka sariling investment. Kasi kung wala, tas uwi ka ng Pilipinas dahil sobrang hirap. Kaya guys, Parang back to zero ka na. back to zero ka talaga nun. Tapos yung iba pa, syempre hindi naman lang pamilya niya tinutulungan niya, yung pinsan niya, yung pamangkin niya. May mga ganun talaga niya, guys. yung kaibigan niya, na pag nilapitan siya ay Magbibigay talaga. Hindi siya makahindi. May mga tao kasing ganun guys na hindi makahindi. Pero guys, in short, dito talaga guys ay ang buhay dito guys ay mahirap. Totoo yun guys, 'di ba? Mahirap ang buhay dito guys. Si Dindo nag-struggle din siya nung pagdating niya dito. Kasi bakit? Malamig na nga yung panahon, kailangan ganito pa. At nagsimula din kami from the scratch guys. Ako guys, personally nagsimula ako from the scratch. Sa Pilipinas, manager na ako ng food industry. Nasa bangko na din ako, nagtrabaho na ako sa bangko, pero pagdating ko dito guys, from the scratch, talagang iiyak ka. Wala ka talagang Iiyak ka talaga. Wala kang label pagdating mo dito. Wala kang label. Pero guys, kasi kahit naman sila, kahit naman yung mga Canadian. kahit naman Yung mga bata na Canadian, talagang yun talaga, ang dami ng talaga nilang, kumbaga kung yung bata na Canadian ay futuristic, magaling, ay sabi ko sa'yo, ang dami nilang opportunity dito. Dahil nga ang Pilipino ay late na nakakapunta ng Canada. For example, kami, mga nasa 20s na, hindi naman kami pinanganak dito. Swerte yung mga Pilipinong pinanganak dito, no? Yung mga Canadian citizen, mga ganon. Swerte yung mga ganon. Pero yung tayo na nagsisimula pa lang guys, dadaan ka talaga sa butas ng karayom dito. Pero after nun guys, a month, a year, at nakasurvive ka dun sa pinagdaanan mo na yun guys, sisiw na sa'yo guys. Sisiw na talaga. Sasabihin mo na lang dun sa kapwa Pilipino mo na nakikita mo na bago lang siya dito, sasabihin mo sa una lang yan, huwag kang susuko. Although maintindihan mo sila kasi sa amin, kami magkasama na kami. Magkasama na kami rito. Sobrang blessed namin kasi magkasama kami sa trabaho, magkasama kami sa buong araw namin. So hindi kami nag-struggle ng homesick siguro. Yes. Yun din yung Iba main kasi reason talaga kung bakit nag-stay kami kasi magkasama kami. Pwede naming ma-achieve yung goal namin ng sabay. Pwede kaming pwedeng mabilis kaming makaipon kasi yun yung pinaka-goal namin makaipon, makapag-invest sa mga bagay-bagay sa Pilipinas para pagdating ng panahon, pwede kaming umuwi, mag-relax na lang siguro. Kasi guys, yun din iniisip namin na hindi to sa lahat pero feeling ko may part na half ng Pilipino makaka-relate dito guys. Pagdating natin sa Pilipinas guys, wala tayong kasiguraduhan kung may tatanggap pa ba sa atin na
trabaho o company sa Pilipinas kahit na galing pa tayo ng Canada. Bakit? Kasi yung edad natin, guys. Alam niyo naman sa Pilipinas, guys, mataas ang standard talaga sa Pinas, guys, compared dito. Dito hindi. Dito, guys, hindi. May mga staff dito na may mga 45 na, 50 na, Yes. 60, Yes. 65, nagtatrabaho pa. Yes. As in, pwede ka pang mag-apply. As long as na kaya mong gawin yung trabaho na pinapagawa sa'yo, pwede pa, guys. Pero sa Pilipinas, guys, hindi. May ano kasi age limit sa Pilipinas. Yun yung Dito medyo nga, di ba, more pangit sa Pinas. Sa mga fast food chain, may makikita ka pa nagtatrabaho na 60. Yes, guys. Totoo yun, 65. guys. Dati nung nasa McDonald's ako, meron kaming kasama na ganun. Sobrang tanda na si Pauline. Parang nasa 80 plus na yata siya, hindi ako sure. Pero, yun guys, yung way talaga ng ano dito, ng buhay guys, ay mahirap na madali. Pero guys, masaya. Masaya siya in a way na hindi ka guys sa Pilipinas ha. Yung masaya siya kasi, okay, kaya ko palang kitain yung kinikita ko dati. Ay, kaya ko palang kitain ngayon yung gusto kong kita. Alam niyo yun guys, kasi kung PR ka, pwede ka mag-triple job kung gusto mo talaga ng 200 per K a month. Diba? Yung mga ganon. Ubus ka. Ubus ka nun, boy. Pero yung mga simple kagaya namin, close work permit kami, siya open work permit, pero hindi naman siya nagdo-double job. Kasi guys, depende sa aming dalawa kung gusto talaga namin kumita ng sobrang laking pera. Hindi naman kami hayok na hayok sa dollar guys, pero gusto pa rin kasi namin guys, yung alam niyo yun, yung meron pa din kaming security na ito lang to. Kumbaga, kaya namin kitain yung gusto namin, kaya namin bilhin yung gusto namin sa ganitong trabaho. Hindi namin masyadong inuobligay yung sarili namin na kailangan double job, bla 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 bla. Hindi guys. Kasi mahirap, akala nyo ba madali dito? Mahirap guys. Kaya shout out dun sa mga Pilipino na patuloy na nagtitiis guys, para lang masustain nila kung ano yung gusto nila sa buhay. Mga nagdo-double job. Yes guys, sobrang solid nung mga nagdo-double job dito guys. Hindi ko Sobrang pa- hirap nun guys. Yung mga nakikita ko na sa vlog na nagti-triple job, double job guys, sobrang saludo ko sa inyo kasi ang galing nyo mag-manage ng time nyo. Kasi kami nga, hirap na hirap. Tutulog na ako Oo. pag Kasi guys, sa trabaho namin 8 hours. Pagdating nun doon, lupay-pay na kami kasi pagod kami eh. Pero kayo talagang pinipilit nyo na alam nyo yun, na maibigay nyo sa pamilya nyo yung pangangailangan ng pamilya. Ang galing sobra. So, maraming mga Pilipino na nag-i-stay pa rin dito sa Canada dahil sa ganong sistema guys. Hindi ko alam kung lahat ay pare-pareho ng pananaw, pero guys, okay pa din ang Canada guys, sa kabila ng maraming mga videos na lumalabas sa social media na bakit pa kayo nagpunta sa Canada, mahirap naman pala buhay dyan, bla 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 bla. So, ang daming mga negative comments, mindset, bla bla bla. Pero guys, masaya pa din ang Canada kung dollar ang pag-uusapan natin. sa amin. Grateful, siyempre grateful kami dahil nakarating kami rito. Iba pa din ang Canada guys. Ibang-iba ang Canada guys. Pero guys, kung pagbibigyan naman kayo ng pagkakataon na makapunta sa ibang provinces, sa ibang country like Middle East, solid din yung guys bago kayo mag-Canada. Bakit? Kasi sa ibang country guys, makukuha niyo yung sahod niyo ng buo, walang tax. Dito guys, malaki ang tax. So yun lang guys, sana nakatulong tong video na to guys dun sa mga nagtatanong or dun sa mga pupunta dito sa Canada na Bakit may kami may mga question pa sa kanilang pag-iisip na why people stay in Canada kung mahal naman pala yung bilihin, bla 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 bla. So guys, Dito itong mas video na to, nakakaipon kasi kami. guys. So itong video na to guys, sana nakatulong sa inyo guys at papasok na kami sa trabaho guys. Thank you for watching guys. Again, don't forget to please follow our page, YouTube, Facebook page. Bye bye. Work,